the church of the living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Canada. Over Canada. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, the begotten Son of the living God, the begotten Son of the living God, is Lord, Lord, all over the world. Hallelujah, praise the Lord. hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, isang pagpalang umaga po sa atin pong lahat. Welcome po sa ating pong Dawn Watch. Sa oras pong ito, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Saan man po tayo naroon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father. Taas po natin ang ating kamay, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito na binigyan mo po kami ng pagkakataon na sambahin ka, Panginoon. Hayaan mo, kumilos ka. Saan man po kami naroroon, sa tahanan, sa trabaho, Panginoon, sa paaralan, patuloy kang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father. Hallelujah. Ipong awitin sa atin pong Panginoon. Let us all sing. Batid ko kailan pa man ka nangailangan, pagkat sa'yo ang lahat, hatid ko may gintulantay. Maging itong buhay ay di maaring makatag sa kalupalatian mo. Gayon pa may ngayon hangad ang ialay sa'yo, ang pinakadalisay at pinakamahal. Nazosing ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainamang
natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Batid ko mang kailan pa man, di ka nangailangan, pagkat sa'yo ang lahat, hatid ko may gintong lantad, maging itong buhay ay di maaaring magtatag sa kaluwalhatian mo. Gayon pa man ngayon ay ang ialay sa'yo ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas, buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam, sa pinakamainaman, karapat dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod, ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod. For the last time, ang pinakadalisay at pinakamahal. Yes, Lord, ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainaman, karapat dapat ka, sa pinakamainam, sa pinakamainaman, karapat dapat ka. For the last time, sa pinakamainaman, karapat dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Yes, good morning po. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord, na muli niyo po kaming ginising, Panginoon, na dinagdagan niyo po ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa lahat sa pagbabantay mo po sa amin pong pagtulog, Panginoon. Iningatan mo po kami, Panginoon. Lord, salamat po sa pag-iingat mo po sa amin. Ingatan mo po kami ngayong buong maghapon. Ingatan mo po kami sa aming mga lalakaran, sa aming po mga pupuntahan, Panginoon. Ilayo mo po kami sa anumang disgrasya at kapahamakan, Panginoon. Ilayo mo rin po kami na magkasala sa aming kapwa, Panginoon. Makapagsalita po kami ng masama, Panginoon. Lord, salamat po sa pag-iingat mo po sa amin. Lord, ingatan mo rin po ang magdadala ng iyong mensahe ngayong umaga, Panginoon. Bigyan mo po siya ng katalinuhan at kaalaman, Panginoon.
para po sa iyong mga salita. Langisan mo po ang kanyang dila, Panginoon, na naintindihan pong mabuti namin ang kanyang mga sasabihin, Panginoon. At tawa po, Panginoon, ay maiwan po ito sa aming mga puso at maipahayag din po namin sa aming mga kapwa, lalo na po sa aming mga pamilya, Panginoon, sa aming mga kaibigan, Lord, na lumago po ang iyong mga salita, Panginoon, at marami pong makatanggap na mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Thank you po sa lahat. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Patuloy kami, O Diyos. Hallelujah, Lord, na nagpupuri, sumasamba sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Dahil ikaw ang Diyos ng mika ng langit at lupa at walang bagay na mahirap para sa iyo, Panginoon. At walang bagay, O Diyos, na imposible sa iyo. Kaya, O Diyos, patuloy kaming lumalapit, nagpapakumbaba at dumudulog sa iyong harapan, Lord God. At itinataas namin sa panalangin. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, Lord, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, Lord God. Dinadalangin po namin, O Diyos, hallelujah, Lord, na magkaroon ng godly leaders and political integrity, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas. Lord, hallelujah. Panginoon, alam mo, O Diyos, yung sitwasyon ng aming bansa, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, na magkaroon ang bawat, Lord, hallelujah, leaders, Panginoon, local leaders, Panginoon, and to government, Panginoon, Lord God, ng divine wisdom, humility, Lord, ang pagpakumbaba, O Diyos, at magkaroon sila, O Diyos, ng banal na pagkatakot sa iyo. Hallelujah, in Jesus' name. Magkaroon, O Diyos, ng rejecting political division, selfish ambition, and corruption. In Jesus' name, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name, tinataas namin, Panginoon, sa iyo ang aming bansa, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord, na in Jesus' name, nire-rebuke po namin, Lord God, ang anuman pong corruption, Panginoon, selfish ambition, Panginoon, Lord God, sa aming bansa, Panginoon, especially, Lord, sa aming hallelujah, Lord, Presidente Bongbong Ferdinand Marcos, Panginoon, Lord God. In Jesus' name, bigyan mo siya, O Diyos, hallelujah, Lord, ng divine wisdom, Panginoon, Lord God, sa pamumuno ng aming bansang Pilipinas, Panginoon, Lord God. In the name of Jesus, Lord, lalo na po, Panginoon, sa mga nangyayari, Panginoon, Lord God, hallelujah, Lord, sa mga Middle East, Panginoon Lord, nawa, O Diyos, hindi mapasok, Panginoon Lord God, ng war, Panginoon Lord God, ng kaguluhan ng aming bansa, Panginoon Lord God, in Jesus' name, protectionan mo, O Diyos, ang aming bansa, laban, Lord God, sa anuman po, Panginoon Lord God, hallelujah, na mga missiles, Panginoon, nagawa ng hallelujah, Lord, ng kaaway, Panginoon Lord God, in Jesus' mighty name. Tunay nga, Panginoon, na ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bansa, Panginoon Lord God, ang lahat ng mga leaders, Panginoon, ang lahat na namumuno, Panginoon, sa local, hallelujah, Lord, sa local and governments, Panginoon Lord God, official ng aming bansa, Panginoon Lord God. Hallelujah, Lord. Patuloy, O Diyos, hallelujah, Lord, na sinasalansang namin, Panginoon, ang anuman pong kasinungalingan ng kaaway, O Diyos, sa aming bansa. In the name of Jesus, Lord. At dalangin po namin, Lord, na magkaroon ng kapayapaan, ng pagkakaisa, O Diyos. Hallelujah, Lord, at kagalingan ng aming bansang Pilipinas, O God. Lord, we pray, Panginoon, na sa lahat ng Pilipino, Lord God, Lord, magkaroon, O Diyos, ng unity, Panginoon, Lord God, ng love, Panginoon, ng respeto, Panginoon, at magkaroon ng, hallelujah, Lord, ng cooperation, Panginoon, para sa kabubuti ng aming bansa, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, hallelujah, at patuloy din po namin, O Diyos, na itinataas ang economic provision and relief, Panginoon, for families, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon, Lord God. Lord, magkaroon, O Diyos, ng stable livelihood, Panginoon, Lord God, ang aming bansa, ang lahat ng mamamayan, Panginoon, Lord God, hallelujah, mamamayang Pilipino, O Diyos, magkaroon ng provision, Lord, every household, Panginoon, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang aming great provider, Lord God. Hallelujah, Lord, na ikaw, O Diyos, ang magsusustain, magkaroon ng stable ang bawat Panginoon, Lord God, mamamayang Pilipino, O Diyos. Hallelujah, Lord,
Ikaw, Panginoon, ang provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. As you, Panginoon Lord God, hallelujah, our Jehovah Jireh, O Diyos. Lord, dalangin po namin na magkaroon ng opportunity that will help family overcome poverty and hardship in the name of Jesus, O God. Tulungan mo, O Diyos, ang lahat ng mamamayang Pilipino, Lord. Hallelujah, Lord, in Jesus' name, na lagi, Panginoon, Lord, hallelujah, na patuloy, O Diyos, na magtitiwala, umasa sa iyo, Panginoon. Lord, na sa kabila ng kanilang, sa kabila, Lord God, hallelujah, ng kanilang mga sitwasyon, ng Lord, ng mga difficulties, Panginoon, problem, Lord, ay sa inyo lamang sila lubos na umasa at magtitiwala, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na makalaya pula sila mula sa poverty, Panginoon, mula, Panginoon, Lord God, hallelujah, sa mga kautangan, Panginoon, Lord God, sa kahirapan, at magkaroon sila, O Diyos, ng pagpapala, O Diyos, pagpalain mo, hallelujah, Lord, ang bansang Pilipinas, pagpalain mo, O Diyos, ang lahat na mamamayang Pilipino, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Dalangin din po namin, Lord, na magkaroon ng justice and freedom from corruption, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. We pray for righteousness to prevail in government offices in Jesus' name. For this, hallelujah, Lord, magkaroon, O Diyos, Lord, magkaroon ng expose, Panginoon, hallelujah, Lord, sa lahat ng mga leaders, Panginoon, Lord, ng ma-expose, Panginoon, ang lahat, Lord, ng mga korupsyon, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, yung mga selfish ambition nila, Lord God, ay, hallelujah, Lord, ma-expose, Panginoon Lord God, in Jesus' name, at magkaroon, O Diyos, Lord, hallelujah, ng freedom, Panginoon, mula sa korupsyon, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga leaders, Lord, pagpalain mo ang lahat ng mga citizens, Panginoon, mas piliin nila, Lord God, hallelujah, ang kabutihan, Panginoon Lord, mapiliin nila, Panginoon Lord, ang maging honest po sila, Panginoon Lord God, at magkaroon ng accountability, O Diyos, ang bawat isa, in the mighty name of Jesus, O God. Dalangin din po namin, O Diyos, ang spiritual revival and return to God. In Jesus' name, magkaroon, O Diyos, hallelujah, ang lahat ng mamamayang Pilipino, O Diyos, ng repentance, Panginoon. Lord, hallelujah, in Jesus' mighty name, walang bagay na imposible para sa iyo, Lord God. Walang bagay, Lord God, na mahirap para sa iyo, Panginoon. Dahil sinabi mo sa Jeremiah 32 verse 27, You are the God of all flesh, Lord, and nothing is too hard to you, Lord God. Dalangin po namin na ang lahat ng mamamayang Pilipino, O Diyos, hallelujah, Lord, magkaroon, O Diyos, ng revival, Panginoon, ang bawat pamilya, O God, ang bawat mamayang Pilipino, O Diyos, hallelujah. Magkaroon, O Diyos, ng mapagpakumbabang puso, Lord, magbalik luhod sa iyo, humingi ng tawad, Panginoon Lord God, in Jesus' name. Hayaan mo, O Diyos, na magkaroon sila ng spiritual awakening, Panginoon, ang hallelujah, Lord, in Jesus' name, at patuloy, O Diyos, na ikaw ang maparangalan, malwalhati sa kanilang mga buhay. Tulungan mo, O Diyos, na magkaroon sila ng holiness, ng righteousness, O God, ang aming mamamayang Pilipino, O Diyos, in Jesus' name, at magkaroon, O Diyos, ng kaayusan ng aming bansa, Panginoon. Hallelujah, in Jesus' mighty name. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Hayaan mo, Diyos. Hallelujah, Lord, na magkaroon, O Diyos, ang aming bansa ng reflection. Hallelujah, Lord, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Reflection, Lord, ng love, ng katotohanan, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat po dahil alam po namin, O Diyos, hallelujah, Lord, na ang aming bansang Pilipinas, O Diyos, ay pinagpalang bansa, Panginoon. In Jesus' mighty name. Lord, maraming salamat po, Diyos, sa inyo po namin. Inilalagak at ipinagkakatiwala ang aming bansa, Panginoon. Hallelujah. As Psalms chapter 33 verse 12, O God, dinideklara po namin sa aming bansa, Panginoon. Blessed our nation, Panginoon, whose God is the Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pinabalik ko po sa iyo ng maingat ang pinakamataas na parangal, papuri, pagsamba in Jesus' name. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay magpatuloy sa panalangin. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy po kami nagpapasalamat. Nagpupuri at sumasamba sa inyo muli sa umagang ito. At patuloy na itinutulog po namin sa inyo ang bawat leader sa GIL,
sa pinangunahan po ni Brother Eddie at ang kanyang buong pamilya, EMB, JL Pastors, Bulacan SAR Operations. Patuloy nga po, Lord, ang mga anak po ninyo na ito ay lagi niyo pong palakasin, physically, spiritually, mentally, O God. Patuloy na bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom, understanding, and discerning spirit, O God, para mapapamunuan nila ng maayos ang JL worldwide, O God. Patuloy nga po, no, lagi niyo po i-anoint ang kanilang mga labi na every time na magsalita po sila, Panginoon, ang kanilang nasabihin ay magiging tabak ng magkabilang talim, natitimo sa puso ng bawat makikinig ng pagbabago ng puso ng bawat makikinig, O God. Ano po panalangin, ideklara nila, Lord, lagi niyo pong i-anoint ito at patuloy na mag-manifest po ito sa buhay ng mga makikinig in the mighty name of Jesus. Lord, ideklara po namin sa kanilang buhay ay ano ang kanilang pangangailangan na ipagkakalob niyo mahigit pa sa kanilang inaasahan. O God, lagi niyo po silang i-comfort every time na sila po ay dumadaan sa matinding pagsubok, O God. Alam po namin, Panginoon, ginagamit niyo po silang instrumento upang maging daluyan ng inyong pagpapala, maging daluyan ng inyong mga salita ng pagkabago ng mga anak po ninyo na hindi pa nakakilala sa inyo in the mighty name of Jesus. Taas po namin sa inyo ang aming mahal na pastor sa North Zagaray na si Pastor Dennis Alberto at ang kanyang buong pamilya at pati na rin po mga extension service coordinator sa kanilang buong pamilya, GI leaders and workers. So God, patuloy nga po ng mga anak po ninyo na ito, Panginoon, ay lagi niyo po din pampalakasin, ingatan niyo po sila, lagi sama sila magpunta. Ang pag-iingat niyo po ay kanilang mararanasan at patuloy na kanilang buhay ay magamit lamang sa kalalaganap ng inyong iglesia, O God. Patuloy po, Lord, na lagi niyo po silang ihanda, lagi niyo pong nilangisan ang kanilang mga labi at lagi niyo po sila, Panginoon, at patuloy walang matataas sa kanilang buhay, kundi kayo lang po, aming Panginoon. At kung ano pinagdaanan nila, Panginoon, kayo po ang manguna lagi sa kanila, ang lakaran po nila ang tamang daan papunta sa inyong kaluwalhatian. Lagi niyo po silang ano man, lagi niyo po silang ingatan, palakasin niyo po sila physically, spiritually, mentally, O God. At ano man po pangangailangan nila ipagkakalob niyo po na higit pa sa kanilang inaasahan, O God. At patuloy na makita ng kanilang mga mata kung ang mga lingkod po ninyo ay pagkapalay, kanilang maranasan, anumang kahilingan nila, ipagkakalob niyo po ito. Answered prayer na po lahat ng kanilang mga ipinanalangin. Thank you po, Lord. At sa aming pong GIL Cornerstone, Balintawak, patuloy nga po, Lord, ang aming mga legacy partners and supporters ay magkaroon po ng overflowing and hundredfold blessing, O God. Ano man po itananim nila sa inyong ubasan, sa inyong bahay-sambahan na ito, patuloy nga po na ibabalik niyo po ito sa kanilang hundredfold, O God. At patuloy, Lord, na anumang kanilang mga resources, meron sila, trabaho, O God. Lalo niyo po itong bibigyan sila ng po-promote niyo po sila, mga may businesses, lalo niyo pong paunlarin ng kanilang business, at pagkakaroon pa po ng maraming supporters na siyang magsusupport sa pangailangan ng templo niyo na ito, O God, in the mighty name of Jesus. Sa aming mga engineer, architect, and all laborers, O God, patuloy nga po, Lord, na bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom para po tamang sukat, tamang mga materyales ang gamitin para maging matatag po ito, para maging maayos ang foundation po, building foundation po ng JL Cornerstone, O God, in the mighty name of Jesus. At nawa po, Panginoon, i-multiply niyo po ang lahat ng provision, overflowing supplies, O God, hindi ko magkukulang, O God, dahil pag umapahawi niyo po ang mga supply na to, O God, hihipo kayo na maraming tao na magpo-provide, mag-supply lahat ng pangangailangan sa aming JIL Cornerstone, O God. At maging Lord, at asin po namin sa inyo ang JL Renovation Rehoboth sa JL North Zagaray. Patuloy nga po, Lord, na magkaroon po ng pre-installation of Meralco Transformer at kayo po magsaayos ng lahat ng ito, O God. Ang pabor po ninyo ay mararanasan ng bawat extension service na to, O God, in the mighty name of Jesus. Supply of funds to finish the projects. Kayo po mag-supply ng mga pondo para matapos ang mga proyekto na ito. Patuloy nga po na humipo po kayo ng mga anak ninyo na magpo-provide
at magko-commit na magkaloob ng mga pangangailangan po sa pagpapatayo ng pagpapaayos ng aming GIL Norzagaray o sa mga extension services o mga extension service mga God, at aming magkaroon po ng volunteer engineers, architect, and all skillful laborers. So God, patuloy nga po, Lord, humipo po kayo ng mga lingkod nyo na magko-commit po, mag-volunteer upang matugunan ang mga pangangailangan po ng aming mga extension services o mga GL, Norzagaray. At nawa po, i-multiply nyo po ang mga provision, overflowing supplies in favor of generous givers and donors. Sino magpala sa inyo, Panginoon, sa inyong upa sa ipagpapalaan nyo din po 100-fold. So God, hindi sila magkukulang, lagi nyo po sa pag-uumapawin, maging ang mga supply na to, Panginoon, mga pangailangan, provide nyo po na higit pa sa aming inaasahan. At sa aming pong Warrior Intercessors Network, oh God, magkaroon po ng more intense prayer intercession sessions, oh God. Patuloy nga po, Lord, na lagi nyo pong samahan everyday na sila mananalangin, kasihan niyo po sila ng inyong banal na spirito, mangusap po kayo sa aming mga win, maging malakas sa inyong tinig kung may panalangin nila ang bawat ipapanalangin po nila in the mighty name of Jesus at Lord. Hindi po sila magkasawa at palakasin niyo po sila pag makapamanalangin po sila ng maayos, mahaba at mga dapat na ipanalangin o God, gamitin niyo po silang instrumento maging daluyan ng inyong pagkapala sa mga bawat papanalangin nila in the mighty name of Jesus. At anong papanalangin po nila, Panginoon, we declare, O God, na answered prayer na po ito lahat at patuloy, Lord, na at bawat panalangin po nila, inutugunin niyo po ay pagkakalob niyo po na higit pa sa kanilang inaasahan. At inihiling po namin na magkaroon pa po na marami magko-commit na mga intercessors, O God, may po kayo ng mga anak po ninyo na magko-commit upang maging magamit po na maipanalangin ang inyong mga bawat pangangailangan ng bawat extension, O God. Maraming po salamat na, O God, sa inyong maraming nagkakatiwala lahat ng panalangin ito. As we declare, O God, na answered prayer na po ito lahat. Maraming po salamat, O God. We give you back all the glory, honor, and praises. Praises in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Dinideklara na po natin na tagumpay na po ang bawat panalangin po na ipinagkaloob po na inilagay po natin sa paanan ng ating pong Panginoon. So isang mapagpalang umaga po sa araw po ng Lunes sa mga kasama ko po sa Zoom at sa FB Live. So ngayon po ay mag-aaral tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Pero bago po yon, baka po may mga prayer request po tayo, pwede po natin i-comment sa ating pong comment section. Kung kayo po ay nasa FB Live at pwede naman po dito sa chat, mga nasa Zoom. And even po kung may mga group chat po tayo sa mga GIL member, pwede pong pakisend para po ito ay maidala po natin sa ating pong GC ng WIN. So salamat po. Tayo po ngayon ay mag-aral ng salita po ng ating pong Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan, samahan po tayo ng Diyos. Ito po ay patungkol sa spiritual discipline. Ano po yung spiritual discipline na gusto po natin na matutunan ngayon pong umaga na ito. So mahalaga po bilang isang lalo tigit kung mga nasa WIN tayo, WIN member, so intercessor na tinatawag, ay ang pagiging watchfulness. So salamat sa Panginoon, we recognize our WIN, even our WIN head ng Norzagaray, si Ate Ems, o kung meron man po na nasa ibang lugar, ngayon po umaga na ito ay nakatutok po sa atin. Salamat po, we recognize ang ginagawa niyo po hindi nawawalan ng kabuluhan sapagkat naniniwala po kami na sa bawat pananalangin niyo po may ginagawa ang ating pong Panginoon. So being watchful po being watchfulness po ay dapat po ay isang disiplina ng ating pong mga sarili. It's not necessarily for WIN or intercessor po ng ating pong mga church. Kung hindi po ngayon po umaga na ito inawa po matutunan po natin na bilang isang Kristyano at mananampalataya ng Panginoon. Isa po ito na kung saan po ay mailagay sa ating pong puso at isipan na dapat po tayo ay maging tagapagbantay. Lahat po tayo ay maging tagapagbantay. Kasi alam naman po natin ang kaaway,
Wala pong oras kung ang gawa at plano ng kaaway sa atin pong buhay ay walang oras kung kailan darating, wala pong nakakaalam anong sitwasyon, even kung anumang oras, anumang minuto o segundo ng atin pong buhay ay maaari nating malunasan. Kaya po yung isang pananalangin at isang tagapagbantay bilang tagapagbantay o literally po kapagka ikaw ay tinawag na isa ka pong tagapagbantay, 'di po ba? Hindi ka natutulog lalo't higit mga duty o sino po dito yung mga security guard, 'di po ba? Even mga pulis o even mga sundalo po natin. Kapag ikaw yung panahon na nandoon, ikaw yung oras na naka-duty, hindi ka puwedeng matulog. Tama po ba? Hindi tayo puwedeng matulog kasi yung panahon na yun, yun yung duty natin. Pero ngayon po sa spiritual natin na pamumuhay o even po sa ating pong spiritual na yes, spiritual na pamumuhay, hinihingan po tayo ng isang disiplina na tayo po'y maging tagapagbantay. Hindi lang po ng sarili natin, lalo't higit po sa pagbabalik po ng ating pong Panginoon. So maging matiyaga po tayo, yan po yung hinihingi sa atin, maging matiyaga, kaya nga po nandun yung bilang isang win, talagang kahit gusto mo nang matulog, pero may inilalagay ang Diyos sa'yo para manalangin, ipanalangin, alam ko pong ginagawa ng ating pong mga kapatid yan. Kasi talagang ang Lord po ay maglalagay, ipapanganak sa puso natin ang bawat panalangin na nais ipagawa ng ating pong Panginoon. At bago yun magtagumpay, kung tagumpay man yun, alam ko pong napakasarap po ng isang bagay na ginawa natin ay bunga ng pananalangin natin. Pero kung hindi man, ang nais po ng Panginoon, kung ano man pong bagay sa ating pong buhay, even po ang mga, alam niyo po ba, ang mga sakit at karamdaman, ang mga problema, totoo po yun, na meron po munang spiritual realm na tinatawag at doon po nagkakaroon ng labanan. Kapag tayo po ay natalo po natin ang spiritual na ang labanan na yon sa pamamagitan pa lang po ng problema ha, kapag tayo po'y handa, laging handa na ipanalangin ang pamilya natin, doon pa lang po'y natatalo na. Kaya hindi po tayo nagkakaroon ng malaking problema. Amen po ba? O hindi tayo nagkakaroon ng sinasabing problema na pwedeng magpalayo sa atin. Kasi bilang isang mga Kristiyano, alam nating tayo po ay laging panalo. Bakit? Dahil tayo po'y nagbabantay, nananalangin sa ating pong Panginoon na bago natin maranasan yan, ni-ready na tayo ng Diyos. Ano po sinasabi ng Matthew chapter 25 verse 13? Sabi po dyan, and God and Jesus concluded, watch out then because you do not know the day or the hour. Ito po'y isang sinasabi ng ating pong Panginoon na kung saan hindi natin alam ang mangyayari sa ating pong buhay. Di po ba? Hindi po niya alam, wala pong makakapagsasabi. Wala pong sitwasyon na magbababala, walang warning ang bawat sitwasyon. Kaya nga minsan sinasabi natin, kung may problema tayong pagdadaanan, kung alam lang natin, di ba, iniready natin ang sarili natin. Pero hindi po gano'n Kaya po sinasabi ng ating pong Panginoon na tayo po'y laging maghanda, 'di po ba? Laging mapagtiyamatiyag, lagi nating na alam ang bawat sitwasyon para doon pa lang po'y mailapit po natin sa atin pong Panginoon. Ito po ay sabi po na laging ipini-prepare po ang atin pong spiritual. Lagi po nating dapat alam, 'di po ba, kung kailan darating even kasi po, ito na lang po, sa pagdating po ng Panginoon, 'di po ba? Yan po ay ready tayo. Amen. 'Pag po dumating ang Diyos, sabi po'y isang iglap lang, 'pag kung dumating man ang panahon ng rapture, twinkle an eye, isang pikit mata lang, 'di po ba? Pero ang tanong po ay ready po tayo. Kaya po ngayong umaga na ito'y nawa mailalim na maintindihan po natin na tayo po ready spiritually, anuman pong sitwasyon ng ating pong buhay. O sa mababaw po na paraan ng ating pong buhay, ready po ba tayo sa kamatayan ng ating pong buhay? Hindi man dumating ang Diyos, pero yung kamatayan na ang lahat ng tao'y daranasin, ready po ba tayo? Kaya dito po'y sinasabi sa atin na dapat po tayo'y maging tagapagbantay. Kahit po ang mga problema, 'di po ba? Alam ko pong pini-prepare tayo ng Lord bago dumating 'yan, kasi tayo po'y nagbabantay ng bawat sitwasyon po ng atin pong mga buhay. Kaya po doon, nawa po, ngayon pong umaga na ito, layunin po natin, ano po ba'y maituro po sa atin? Na mamuhay po, ito po yung isa, hindi lang po dun sa discipline, maging watchfulness.
Kung hindi po maging watchfulness po tayo sa lahat ng aspeto po ng atin pong buhay. Watchfulness, ayan, sige, next slide na po kuya. Sabi po dyan, watchfulness does not mean idleness. So, dun po sa pagiging watchful po natin, hindi pwedeng wala tayong gagawin. Hindi pwedeng nakatingin lang tayo. Di po ba? So sabi siya, it is an active state, not passive waiting. So hindi po pwede na sinasabi sa atin na yes, maging tagapagbantay tayo. Pero hindi pwedeng walang gagawin. Sa pagbabantay po natin, hindi pwede tayong matulog. Di ba ba? Kailangan may ginagawa tayo. Pamaya yung 3D direction ng spiritual watchfulness, nawa po'y tulungan tayo ng Panginoon na magawa po natin. So doon po sa pagiging mapagmatsyag, hindi po tayo basta maghihintay lamang. Ang kailangan po natin magpatuloy sa paghahanda, maging alerto po tayo, lalo tigit kumilos po sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kung may mga bagay sa ating pong buhay ngayon, umaga po na ito'y lalo tigit kung tayo man po'y napapalayo sa Panginoon, nawa po ay magsilbing isang paalala sa atin na dapat ang nag-iisang buhay na ito'y laging nailalapit sa atin pong Diyos. At alam po yung sa atin, sa pananampalataya po, ano po ba yung dapat nating gawin? Ayan, so 3 bagay na nawa po, mabilis lang po ako, pagpapahing ko ko. So 3 direction spiritual watchfulness has. Ano yung mga dapat po nating gawin sa pagiging, mapagmatsyag o tinatawag pong watchfulness? Number 1 po, nawa po sa simpleng ilustrasyon ay maibahagi po natin to. Number 1 po is upward to God. Hindi po natin kayang magtiyaga, hindi po natin kayang gumawa, di po ba? Literally po sa mga worker ng ating Panginoon, hindi natin kayang gumawa para sa Diyos kung hindi tayo nakakonek sa Panginoon. Hindi natin kayang maglingkod, hindi natin kayang magbigay ng sacrifices kung hindi po tayo nakakonek sa Panginoon. So yung upward to God po, dapat po lagi tayo, sabi siya, it is to look with patient, loving attention for fresh revelation of the character of God, of new opening of His Word, and clear intimation of His will. Ang sabi po ng Psalms 130, wala na po dyan sa slide po yata. Ayan, Psalms 130 verse 5 to 6. Ayan. Sabi po dito, I pray to God, my life a prayer, and wait for what else says to do. What else say and do. My life's one of the line before God, my Lord, waiting and watching till morning. Waiting and watching till morning. So ito po ay si Haring David. Di po ba? Nung panahon na yon na siya po ay nagbabantay, umaga, gabi, di po ba? Hinihingi po niya sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng panalangin, ano pong sabihin ng Diyos sa kanya, anong ipagawa sa kanya ng Panginoon, yung po'y ginagawa niya. At doon po'y nakakonekta siya sa Panginoon, nakakonected siya sa Lord. Kaya po yung sa pananalangin po din natin, hinihingi na dapat po tayo nakakonekta sa Panginoon. Di po ba? Nakakonect po tayo, walang iba kundi sa Diyos. And upward to God. So kaya po minsan meron tayong karapatan sa Lord dahil tayo anak ng ating po Panginoon, we will stand na tayo po yung mga anak ng ating Panginoon. So sa pamamagitan po na sinasabi po natin na tayo nakakonect sa Lord, nandun po yung malalim na pagtitiwala po natin sa Panginoon. Tulad po ng pag-iintay. Meron nga po ako nakatunggan Alam niyo po yung sacrifices na ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Pag dumating ang Diyos, di po ba? Ready tayo sa pagdating ng ating pong Panginoon at makasama po natin ang Diyos na sa bawat bagay na ginagawa po natin sa panahon na ito, lalo tigit sa pagbabantay po natin na Lord, malapit ka nang dumating. Marami tayong naririnig, di po ba? Matagal ng panahon na naririnig natin malapit nang dumating ang Diyos. Pero ang tanong po ay handa po ba tayo sa pagdating ng ating pong Panginoon? Nawa po yung sa paghihintay po natin yan, di po ba? Araw at gabi, di po ba kung paano po si David, nananalangin siya sa Lord, and Lord, ano mong sasabihin mo? Di po ba, naririto ako, nag-iintay ako, pakita mo sa akin. Di po ba? Yun po yung gusto ng Diyos na lagi po tayo nakalapit
Di po ba, lagi po tayong malapit sa atin pong Panginoon. At dun po sa pagiging pong upward to God po natin, lahat po ng bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos, revelation, fresh revelation, ay mararanasan po natin yan sa pagiging kalapitan ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. So tayo po'y manalangin sa Panginoon, lagi po yes ang lahat ng bagay, yes, lagi naman po natin sinasabi na paglapit po natin sa Diyos, talagang yun po yung puso natin, 'di ba ba? Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon kasi, yun yung dahilan kung bakit tayo lumalapit at nagiging mas malapit sa atin pong Panginoon. Pero again, nawa po yung mas malalim na pagtitiwala po natin sa Diyos ay laging naroroon. Yung malalim na paghihintay po natin sa Panginoon, 'di po ba? Ngayon po kung tatanungin ko po kayo sa panahon po ngayon, ako po ayoko pa, dahil maglilingkod pa sa Lord. O pa even po ang pamilya ko, maliliit pa ang aking mga anak. 'Di po ba, hindi pa ako ready Lord na mamatay, lisanin ang mundo po na ito. Pero nawa isang paalala sa atin na dapat lagi tayong mapagbantay at dun sa pagbabantay po natin na yun, nakakonekta walang iba kung hindi sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba sa mga kasama ko sa Zoom at sa FB Live? Puwede bang paki-chat sa mga gising po? Paki-type naman po ang amen. 'Di po ba? So dun po sa upward to God natin, nakatingin tayo walang iba kung hindi sa atin pong Panginoon. So pangalawa po, tatlo lang po ito. Pangalawa po, inward to our spiritual condition. Kung kanina patungkol po sa Diyos ang pinag-uusapan natin, ngayon po ay ang ating pong spiritual condition naman. Kamusta po tayo? Kamusta po ang puso't isip ng bawat isa sa atin? So hindi natin kayang magbantay. Kung una, kung hindi tayo connected sa Diyos. At ang pangalawa naman po ay ang kalagayan ng ating pong buhay. So number one po, sabi po dyan, a watchful Christian will keep guard over his own inner spirit. Ito po yung kalaban natin 'di ba ba? Sabi nga po ang espiritu'y malakas, pero ang atin pong katawan, ang ating pong ang ating pong, pisikal na pangangatawan ay mahina. Kaya kailangan nating paglabanan, 'di po ba? Kamusta tayo? Kamusta ang puso natin? Kamusta ang isip natin? Even ang ating pong pisikal na pangangatawan. Kapag sinabi pong manalangin, kamusta po tayo? 'Di po ba? So, kamusta po ang atin pong spiritual na pamumuhay, lalo tigit sa harapan po ng atin pong Panginoon? So, kamusta na nga ba? Nagiging obligasyon po ba sa atin ang pananalangin? Again, nasa pagiging watchfulness po tayo na tinatawag, pagbantay. Kaya po nawa mas malalim sa atin na kapag tayo po'y nasa pananalangin sa Panginoon, 'di po ba, lahat po ng sitwasyon ng atin pong buhay kaya nating ibaba sa Diyos para ibigay ang pinakamataas na pagsamba at pananalangin para sa atin pong Diyos. Sabi po ng Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart and for it is the wellspring of life. Isa pong paalala sa atin na talaga pong ingatan natin ang ating pong mga puso, ang ating pong kaisipan, 'di po ba? Kung number one po ay alam natin na tayo po'y nasa Panginoon, alam ko po yung number two na yan ay kayang-kaya po nating disiplinahin ang ating pong mga sarili. Ituwid ang direksyon na para sa Panginoon. So dito po yung ating pong tinutukoy ay ang mga bagay, kasalanan, 'di po ba, maling pag-iisip, kahinaan, 'di po ba? So mga bagay po na yan, pagsisiyasat po bilang isang mga tao. Ngayon po'y tatanungin niyo ako, Sister Jean, ito po ay nature ng tao. Pero nawa po sa atin po pagsusuri bilang isang mga Kristiyano, atin pong napagtatagumpayan ang lahat po ng bagay na yan. So kamusta po kapag tayo po lumalakad, ang nais po sa atin ng ating Panginoon ay lumakad po tayo sa nais lakaran ng Diyos. Lumakad po tayo na nandun po ang kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Kung meron man po sa ganitong sitwasyon na meron sa atin po, nawa po nandun yung pananalangin po natin at pagsisisi, 'di po ba? At patuloy na paglapit po sa Panginoon upang maging malinis ang atin pong spiritual na pamumuhay. Sabi po ng next slide, someone describe watchfulness as careful observing of our hearts and diligent looking to our ways that they may be pleasing and acceptable unto God.
So ang pag-uusapan na yan ay patungkol po sa nag-iisa po nating pamumuhay. Nawa po lagi po nating hinihingi, 'di po ba, ang buhay na ito, ang puso po na ito'y makapagbibigay lamang ng karangalan sa ating Diyos. At kung meron man po na alam po natin sa sarili natin, God's convict us, 'di po ba, na hindi iyan kalooban ng Diyos, hindi yan ang nais ng Panginoon. Expose that at alam po natin tutulungan tayo ng Diyos para mapagtagumpayan ang sitwasyon ng ating pong buhay. Pero again, dapat alam natin, dapat nare-recognize natin sa sarili natin na hindi po yan ang kalooban ng ating pong kasi ang nais ng Diyos, ang buhay po natin ay maging isang buhay na handog, katanggap-tanggap na handog, walang iba kung hindi sa atin. At doon po sa pagbibigay na yon, nawa po, talaga po i-prepared natin ang ating pong puso, ang ating isip, di po ba? Sa pananalangin sa Panginoon. Ang sarap ng iba, minsan may mga time po kasi na lalo tigit kapag po yung tinatawag na prayer chain, tapos matapat ka doon sa oras na talagang masarap matulog, oras na talagang kailangan ihinto ang bawat bagay po na yan. Nawa po, yung puso natin ay ready na tanggapin ang mga bagay po na yan. O kahit po yung mga sitwasyon, alam naman po natin, marami nagpapatotoo na minsan daw po dumarating sa punto na ipanalangin mo to, talagang nilalagay ng Diyos ipanalangin mo to, 'di po ba? Talagang nilalagay po ng Panginoon. At nawa dahil po do'n ay ready ang ating pong mga puso, 'di po ba? Siguro hindi naman siguro mangungusap ang Lord 'no, kung ating pong puso hindi ready gawin 'yun. Pero again, nawa po tayo lagi ay bilang isang mga, tagapagbantay ng ating Panginoon, naririnig po natin ang tinig ng Diyos. At alam naman po natin, lagi higit pini-prepared natin. Minsan po may naririnig kami na laging 'yun ang prayer focus natin. Pero alam niyo po dun sa prayer focus natin na yun ginagawa ng Diyos. It's not necessarily we are seeing our prayer specifically. 'Di po ba may mga panalangin tayo na specific yung gusto natin. Pero minsan, dahil ang Diyos ay pinaka-best ang gusto ng Panginoon, yun yung ibinibigay ng Panginoon. And we cannot see in our eyes, di natin nakikita sa base lang sa atin pong mga mata, pero dahil ang gusto ng Panginoon ay para dun sa panalangin natin, ginagawa yan ng ating Diyos. Kaya tayo po, di po ba, kung paano tayo walang tigil manalangin without ceasing sa prayer ng mga nais po ng ating pong puso, lalo tigit po sa pagbabantay po natin sa ating pong buhay, sa ating mundo, hindi lang po sa atin, di po ba? Ay alam ko po sa Joy of North Sagaray, salamat po dahil tayo po'y nagiging tagapagbantay. So yun na po yung pangalawa, ayan. So inward, usapang tayo yan, usapang buhay natin yan, 'di ba? Nawa po makita tayo ng Lord do'n, maging ready ang puso natin na kung saan po'y tanggapin ang isang obligasyon ng Lord. Ang buhay po natin magiging malinis sapagkat ang nais ko po'y lahat ng bagay na ipapanalangin ko sa iyo magbibigay ng tagumpay. Pangatlo po, ayan sabi ko sa inyo, mabilis lang ako. Pangatlo is outward to our environment. So hindi po matatapos sa iyo 'yan. So outward kailangan po ay ilabas. Kanina upward sa Diyos, pangalawa po inward ikaw, at ang pangatlo po ay para sa mga taong nakapaligid po sa bawat isa sa atin. Sabi diyan, seize the golden opportunity to advance God's kingdom. So alam naman po natin ang pagiging watchfulness ay isa po na pagpapalawak po sa gawain o nais po ng Panginoon bilang isang namumuhay na Kristiyano. Hindi po kaya nga po ang gusto ng Lord, tayo po'y mga buhay na patotoo sa mga tao pong nakapaligid sa atin. At do'n po'y makita po natin, po ba, ang sitwasyon po ng buhay natin, o ano man pong impluwensya na meron sa atin, ay maaaring makaapekto po sa buhay natin. Minsan po sasabihin po natin na, kumbaga parang 'pag nasa trabaho ka, kamusta ka? Kapagka nasa pamilya ka, kamusta ka? Malaki pong factor sila, sa ayaw at sa mga estudyante 'pag nasa eskuwelahan ka, kamusta ka? Sino yung mga kasama mo? At nawa po dahil po doon sa spiritual natin na pamumuhay ay hindi po yun nababawasan, 'di po ba? Hindi po yun, puwedeng diktahan ng anumang pong mga outside factor na meron po sa atin. Kung hindi po nawa, hindi tayo nabubuhay sa mundo na ito, 'di po ba? Tayo po'y mga bagong nilalang na, amen po ba? Tayo po ay mga bagong tao na nakakilala tayo sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan i-pattern ang buhay natin sa mundo po na ito.
Dahil alam po natin, kapag mundo na ito ang pinarangalan po natin, 'di po ba? Kapag ang mundo na ito'y minahal po natin, 'di po ba, tayo po'y lalayo sa Panginoon. Kaya mahalaga po, dapat po kaya natin identify kamusta ang mga taong nakakasalamuha ko. Kamusta po ang mundo na meron sa akin. Alam natin, ang mundo po na ito ay wala pong hangganan, ang nais, 'di po ba? Walang kasapatan ang nais ng mundo na ito. At alam din po natin, even po sa mga kasama po natin, 'di po ba? So, kamusta po sila? Kung nais man po natin na sila po ay, minsan po laging sinasabi natin na madala sa, para sa Panginoon, pero minsan ay nagiging dahilan din sila ng paglayo po natin sa Diyos. Kaya po nawa sa atin po ay hinihingi po sa atin na ma-identify natin, ito pa ay nakakatulong sa atin para ipakita ang handa ng nais ng Panginoon para sa kanyang buhay. Kung nandun man tayo, nawa po, nandun tayo lagi na, sila po ay nababahaginan o nagiging nakikita nila na tayo po ay, kahit saang bagay, ang trabaho po natin ay blessing po sa atin, maaaring diyan tayo inilagay ng Diyos kasi ang nais ng Panginoon ay ipakita niya ang kabutihan, 'di po ba, niya sa buhay ng bawat isang nasa katrabaho po natin. Tayo man po ay nasa trabaho, 'di po ba, nasa eskuwelahan, nawa po bilang estudyante ay napaparangalan natin ang Diyos sa pamamagitan po ng buhay po natin. At doon po alam natin ng kung ang pagpapalago o pagpapalaganap ng salita po ng Diyos ay makita nila sa pamamagitan ng buhay po natin. Kaya po nawa doon sa pagbabantay, makita nila na tayo po'y Kristiyano, makita po nila na talagang pagiging isang buhay Kristiyano ay may kaibahan, 'di po ba? Hindi po puwedeng, kung ano ang uso, kung ganun, pakiayon, 'di po, Talaga po minsan, kailangan po nating bantayan ang nag-iisang buhay po natin. We will guard kung paano po natin binabantayan ang puso natin do'n sa number 2, inward, our spiritual condition. Nawa din po 'pag lumabas na tayo sa mundo na ito'y walang puwede po na makaapekto, 'di po ba? Hindi tayo nabubuhay sa mundo na ito, pero dapat hindi tayo nabubuhay para sa mundo na ito'y kundi para sa atin pong Panginoon. Kaya kung pag-uusapan po ang pakikitungo natin sa iba, hindi naman din po pupuwede na i-isolate natin ang sarili natin na, "Ay, hindi na ako sasama sa kanila." Nasaan yung advanced kingdom, God's kingdom, 'di po ba? Kasi ang nais ng Panginoon ay mailapit, makakilala ang bawat tao sa kanila. Kasi baka mamaya, yes, totoo po na iniintay lang nila na magsalita tayo dahil ini-ready na ng Diyos ang kanila pong puso. Sabi po ng Ephesians 5:15, "So be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make God use you every opportunity to have because these are evil days." Yan po yung paalala ulit sa atin. 17 po, don't be fooled then, but try to find out what the Lord wants you to do. While we wait for the Lord's return, we are the faithful and responsible in our service and discharge of our responsibility. So isa po, di po ba na pagkakakilala po sa atin ng Panginoon, lahat po tayo binigyan ng mandates, ang Matthew 20 verse 8, Matthew 18 to 20, di ba ba? Na tayo po, ang sabi ng Panginoon sa atin bilang mandates na kakilala sa Diyos, go and make disciple. Kaya po tayong lahat, dun sa opportunity na mai-advance ang kingdom ng ating pong Panginoon, kasama ang tagapagbantay, kasama ng mga tagapagbantay, bilang tagapagbantay, di po ba, ay maipakilala po ang ating Panginoon, ang ating pong pananampalataya, ang ating pong sinasamba't pinaglilingkuran sa mundo po na ito. Kaya hindi pwedeng makiayon tayo sa mundo po na ito dahil hindi pa nila kilala ang ating pong Panginoon. So doon po nawa sa maikling paliwanag po na ito, yung upward po na tinatawag, pagtuon po natin sa Panginoon. At ang pangalawa naman po ay ang inward, yung pagbabantay po sa sarili natin, sa puso't isip. At ang upward po ay pagbabantay po sa paligid, sa mga tao na atin pong nakakasalamuha sa araw-araw ng atin pong buhay. Ang sabi po dyan, opportunities are not in the future, they are now. Ang opportunities po, hindi nagsisimula
sa mga susunod pang panahon kung hindi po nagsisimula po ngayon. Opportunity na ano po? To harvest more souls. Ang opportunity po natin na yan, marami na pong ready na tumanggap sa atin pong Panginoon. Pero again, kung ang atin pong buhay ay hindi po ready, na kung saan po ay ibigay sa kanila ang mga bagay na kung saan po nais ipagawa ng Diyos, hindi po nila mararanasan. Ano pa po? Opportunity to impact our society. Alam ko po ang mga anak ng Diyos ay laging may pagkakataon para ipamalas ang kadakilaan ng Diyos sa kanila pong buhay. Ano pong ibig sabihin? Lagi po tayong may patotoo sa harapan ng mga tao. Lagi po tayong may patotoo na ibinibigay ng Diyos sa harapan ng tao. Para ano po? Magkaroon tayo ng impact sa mundo po na ito. Wala pong anak ng Diyos ang hindi inayos ng Panginoon. Wala pong anak ng Panginoon ang magsasabi na kung saan ang kanya pong buhay ay defeated sa mundo na ito. Dahil naniniwala at nananampalataya po ako na kung ang tatlong bagay po na ito ay nais natin sa ating pong buhay. Grabe po ang testimony na magiging impact, testimony na gagawin ng Diyos para tayo ay magkaroon ng impact sa mundo po na ito. Ano pa po? Watchfulness and prayer go hand in hand. Matthew 26 verse 41, keep watch and pray that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. So totoo naman po, masarap pong matulog ngayon pong umaga na ito. Pero dahil alam po natin ito po ay nais ng ating pong Panginoon, kaya nating gumising, magbigay ng oras, panahon, ano man po yung ginagawa po natin, kaya nating ihinto sapagkat alam po natin na ito po'y nais ng Diyos. Again, para ano? Pagtagumpayan ang mundo po na ito. Hindi po natin kayang pagtagumpayan ang mundo na ito dahil lang sa lakas natin. Mahina tayo eh. Ito ba? May mga gagawin nga lang tayo, konting gagawin lang natin, pagod na tayo. Pero dahil nandiyan ang lakas ng Panginoon, kaya nating pagtagumpayan at manatili po, even ma-overcome, mapagtagumpayan ang anumang pong trouble, even po ang trials na meron po sa atin pong buhay. Sa pananalangin po natin sa Panginoon, i-connect natin dahil siya po ay nag-iisang lakas ng bawat isa sa atin. Watchfulness requires the power of the Holy Spirit. Again, lagi po nating kasama ang banal na Espiritu sa atin pong buhay. At lagi po nating ninanais na makasama ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Ephesians 6 verse 18, do all this in prayer, asking God's help. Pray on every occasion and the Spirit lead. For the reason, keep alert and never give up. Pray always for all God's people. Again, for all God's people. Lahat po tayo kailangang manalangin. We are not exclusively pray for this specific person. Hindi po tayo nanalangin para lang sa iilan o hindi po ang nais ng Panginoon sa atin. Hindi po ba? Lalo tigit ang mga taong hindi nakakakilala po sa kanila. Nawa po nakakakilala sa atin pong Panginoon. Nawa po laging nandun din tayo manalangin. Ito po'y pagbahikayat po ni Apostol Pablo sa atin, di po ba, na maging matatag tayo sa pananampalataya, laging maghanda at mag-intay, di po ba, maging mapagtiyaga sa pag-iintay dahil po sa buhay na spiritual na inihahanda po sa atin ng ating pong Panginoon. Piniprepare tayo ng Lord, di po ba, sa pagdating niya, kaya po lagi tayong maging handa. Ang ating pong spiritual na pamumuhay ay ready po lagi ang ating pong spiritual na buhay kung paano tayo ready tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Nawa po, lagi din tayong ready magsakripisyo sa lahat ng bagay na ipinapagawa ng ating pong Panginoon. So, tapos na po ako at nawa po ngayon po umaga na ito ang pagiging pong mapagbantay ng ating pong buhay. Ito ba, hindi po si bantay o si aso natin ang magbabantay ng ating pong tahanan. Di po ba? Ng lahat ng bagay sa ating pong buhay. Kung hindi po unay ang bawat isa po sa atin. Tayo po mismo ang maging tagapagbantay ng lahat ng ating sitwasyon. Even ang sitwasyon ng ating pong buhay, even ang mga bagay na nais po nating gawin, tayo po mismo sa atin po ipanganak na tayo po'y magbabantay, di po ba, sa lahat po ng sitwasyon ng ating buhay. At nawa po, dahil nakakonekta po tayo sa Panginoon, magaganap po natin yan, magagawa po ng bawat isa yan sa atin. So, sige po, tapos na po ako. Ngayon po tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin patungkol po sa nais mong mangyari. Nais po, Panginoon, ay pagawa. Alam ko pong may mga bagay na ipinapanganak
sa puso ng bawat isang mga taong lumalapit po sa iyo. Nararanasan po namin ang kalapitan niyo, Panginoon, hindi lang dahil may mga bagay kaming gusto namin na iparanas o mga bagay na nais namin sa inyong harapan. Pero today, O God, this morning, Panginoon, hayaan mo nga na isang pagpapaalala mo sa amin na maging tagapagbantay ang bawat isa po sa amin. Bantayan namin ang aming pong komunidad, bantayan po namin ibinod ang aming pong pamumuhay. O Diyos, ay bantayan po ng bawat isa po sa amin. Lalo tigit ang pamumuhay bilang isang Kristyano, Panginoon, ay bantayan po namin. Salamat po, Panginoon. Lumakad po kami sa nais mong lakaran sa amin pong buhay. Hindi po kami kakaliwa o kakanan, O Diyos. Tulungan mo kami na maging nakatuon sa iyo lagi ang aming pong nag-iisang buhay. At salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin ng sitwasyon po namin na hindi na madali, O Lord. Pero sabi niyo po ay hindi niyo kami iiwan, ipababayaan man. Kaya naman, O Lord, sa bawat pagtsatsaga po namin, sa bawat paglalaan po namin ng panahon, oras, O Diyos, sa iyo, maging, O Lord, kung kami man, Panginoon, ay minsan dumarating ang punto ng buhay namin na mas inuuna pa namin ipanalangin ng iba kaysa sa sarili po namin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tayaan mo, O Lord, na makita namin ang bunga ng bawat pananalangin po namin sa iyo, O Diyos, ay hindi nawawala ng katulungan. Lagi, O Lord, aming pong panalangin, O Diyos, yes, lagi namin inilalaan sa iyo, binibigay ang tagumpay, O Lord, na sa bawat pananalangin po namin sa iyo, naroon ka para katagpuin. Pero Panginoon, hayaan mo, Lord, na mas malalim pang dahilan, O Diyos, sa iyo, na kung bakit kami, Panginoong, mananatili, O Diyos, at mananalangin, O Lord, maghahanda, Panginoon, ang aming pong buhay, O Diyos, ang aming pong nag-iisang buhay na ito ay maging handa, O Diyos, sapagkat hindi namin alam kung kailan ka babalik, hindi namin alam kung kailan, Panginoon, lilisan ng mundo po ang buhay namin sa mundo po na ito. Pero hayaan mo nga bago po dumating ang sitwasyon na yun, i-ready mo kami lagi, Panginoon. I-ready mo ang nag-iisang buhay namin, kami, Panginoon, ang pamilya namin, Panginoon, ang mga taong itinalapit mo sa amin, O Lord, ang mga taong ipinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon, ay ganun din, Panginoon, maging ready sila, maging prepared sila, Panginoon. Hayaan mo nga, alam po namin nagbubukas ka lagi ng mga opportunity, Panginoon, para sila, O Lord, lalo tigit ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Hayaan mo lagi, alam namin may mga opportunity ka, pagkakataon, Panginoon, para sila, Panginoon, ay may share namin, Panginoon. At Lord, hayaan mo nga na maging sila man, O Lord, ay maging ready, Panginoon, sa pagbabalik mo. Kaya masalamat po, ang aming pong buhay na ito, lagi namin inilalaan sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami, turuan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, upang ang buhay na ito, Panginoon, ay lagi kaming maging matatag sa pagbantay, maging matatag, Panginoon, mapura upang maging bantay, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, sa amin na lagi kami naaatasan para manalangin, O Diyos, o mga bagay sa sitwasyon, masarap man kami matulog, Panginoon, pero ginigising mo kami para manalangin. Lord, hayaan mo sa mga panahon na yun, O Diyos, sa mga oras na yun, Panginoon, ikaw ang laging lakas ng bawat isa po sa amin, O Diyos. At hayaan mo nga, Panginoon, sa mga taong gumagawa po nun, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na nandun yung commitment nila para manalangin, O Lord, sa kabila, Panginoon, ng sitwasyon, O Diyos, ay amin po, Panginoong, mararanasan ang pagsama niyo po. Hayaan mo lagi, Lord. We pray, Panginoon, tulungan mo kami, maging malakas kami, Panginoon, habang kami nagbabantay po sa iyo. Hindi kami aalis, O Lord. Hindi po kami aalis, O Diyos. Sapagkat alam po namin na yung pagmamahal na binibigay mo sa amin, O Diyos, ay kaya din po namin ibigay po sa inyo. Kaya ang masalamat po, kaya mga sa araw po na ito, ang aming pong dalangin, O Lord, muli mong pagpapaalala sa amin, Panginoon, na maging tagapagbantay ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya mo nga na sa bawat pananalangin po namin, Lord, even Lord, everyday ng Don't Watch po na ito, Panginoon, alam po namin may ginagawa ka. Kami, Panginoon, binabantayan namin ang bansang Pilipinas, binabantayan namin ang aming church, binabantayan namin ang aming personal na pamumuhay, O Lord, sa pamamagitan ng panalangin, idinudulog po namin sa inyo pong harapan. Kaya Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat ng bagay, even Lord na nag-iisa naming buhay at ang pamilya na meron po sa amin, O Lord. Kaya Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas sa papurit po sa salamat, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, at lahat po magsabi ng Amen and Amen. God bless po. Praise the Lord, tayo po lahat ay dumako po sa ating pong victory declarations. Ito po ay patungkol sa breaking every chain and walking in God's deliverance.
Atin pong basahin ang atin pong scriptures sa Psalm 118 verse 1 to 18. O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Let Israel say, His steadfast love endures forever. Let the house of Aaron say, His steadfast love endures forever. Let those who fear the Lord say, His steadfast love endures forever. Out of my distress, I called on the Lord, and the Lord answered me and set me free. Ating pong introduction to Psalms 118 po reminds us that the Lord is our strength, our salvation, and our deliverer. As we declare these prayers, we stand in faith, trusting God to break every chain, silence every evil work, and lead us into victory, freedom, and His perfect will in the name of Jesus. Sige po, sabay-sabay po tayo sa atin pong declaration. Number 1 po, 2 beses po natin uulitin. Idols of my place of birth, I break your chains in the name of Jesus. Minsan pa po. Idols of my place of birth, I break your chains in the name of Jesus. Number 2 po. Every contrary power assigned against me be destroyed in the name of Jesus. Every contrary power assigned against me be destroyed in the name of Jesus. Number 3 po. I quench the rage of the enemy against my destiny in the name of Jesus. I quench the rage of the enemy against my destiny in the name of Jesus. Number 4 po. Let every evil fire prepared against my life be quenched in the name of Jesus. Let every evil fire prepared against my life be quenched in the name of Jesus. Number 5 po, let every candle and incense ignited for my sake be quenched in the name of Jesus. Number 5 po, let every candle and incense ignited for my sake be quenched in the name of Jesus. Number 6 po, let every satanic oracle directed against me be disgraced in the name of Jesus. Minsan pa po, let every satanic oracle directed against me be disgraced in the name of Jesus. Number 7 po, let every satanic ritual directed against me be disgraced in the name of Jesus. Let every satanic ritual directed against me be disgraced in the name of Jesus. Number 8 po, O God, turn the counsel of evil counselors against me to foolishness in the name of Jesus. O God, turn the counsel of evil counselors against me to foolishness in the name of Jesus. Number 5 po, my Father, if I am not in your will, guide me back into your will in Jesus' name. My Father, if I am not in your will, guide me back into your will in Jesus' name. Number 10 po, my head rejects satanic load in Jesus' name. Once again po, my head rejects satanic load in Jesus' name. Number 11 po, my head accept divine deliverance by fire in Jesus' name. My head accept divine deliverance by fire in Jesus' name. Number 12 po, every power working backwardness for me, carry your load in Jesus' name. Every power working backwardness for me, carry your load in Jesus' name. Number 13 po, din pong deklara, glory of God cover me totally in the name of Jesus. Glory of God cover me totally in the name of Jesus. Number 14 po, evil, sleep against my breakthrough, catch fire in Jesus' name. Evil, sleep against my breakthrough, catch fire in Jesus' name. And last one, number 15, every hidden curse operating in my life, break totally in Jesus' name. For the last time po, every hidden curse operating in my life, break totally in Jesus' name. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Lord, thank you
for answering our prayers. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa mga pangako mo pong ito na patuloy po namin tataglayin, O God, ang iyong pag-iingat, Panginoon, ang paggabay mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lahat, O Diyos, ng mga bagay, O God, mga curse na sinambit sa amin, Panginoon, we cast out in Jesus' name. At patuloy po kami, O Lord God, mabubuhay sa iyong kalooban, sa iyong presensya, Panginoon, kami po ay mananatili sapagkat nandun po ang pag-iingat, nandun po ang kalakasan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Hayaan mo ang mga declaration na ito ay mag-manifest, O God, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming komunidad, Panginoon, at sa aming pong bansa. Sa iyo po, namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, tayo pong lahat ay dumako sa ating pong victory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Salihan po natin ang katagumpayan ng ginawa ng Diyos ngayong umaga sa ating pong mga buhay. Praise the Lord! Tunay nga pong sa biyaya lamang tayo ng Panginoon na bubuhay. Amen? Praise you, Jesus. Hallelujah. Let us all sing and declare. Jesus, ikaw ay mabuti. Jesus, ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagpapago. Dapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Taas po natin ang ating kamay as we declare. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ng ito'y biyaya mo sa akin. Once again, we sing to Jesus. Jesus, ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagpapago. Ba't kang ang tunay? Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Taas po natin ang kamay as we declare. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ng ito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ng ito'y biyaya mo sa akin. Ang lahat ng ito, ang lahat ng ito'y biyaya mo sa akin. Ang lahat ng ito'y biyaya mo sa akin. Praise the Lord. Tayo pong dumako ay sa ating pong pangwakas na awit. Let us all sing, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Let's declare and claim. Hallelujah. Amen.
lasa na ng sing. Amen. Sige po, silihan po natin ang panalangin, ang katagumpayan sa umagang ito. Tuloy nga po, Diyos, kami nagpapasalamat sa pagsama mo sa katagumpayan ng aming downloads na ito sa araw na ito. Patuloy nga po, O Diyos, na anuman ang aming napag-aralan, anuman ang bawat dinulog sa iyong panalangin, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ito tutugunin mo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat na nag-minister sa umagang ito, sa nagpapakanta, sa lahat na nag-prayer focus, sa nag-declaration sa aming man, Panginoon. Patuloy nga po, O Diyos, ikaw ka pong kumilos sa kanilang mga buhay. Ano man ang samot dalangin nila sa iyo, Panginoon. Patuloy nga po, O Diyos, ito'y pagkakaloob mo. Pabor ng Diyos at pabor ng tao ay mararanasan nila. At ano man po, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa, isusupply, ipoprovide mo po ito, Panginoon. Special prayer po para kay Mami Jean, Panginoon, Lord, sa araw na ito na siya magpapacheck up. Patuloy nga po, O Diyos, na nawa, bigyan mo po ng karunong kaalaman ng doktor upang makita kung ano, Panginoon, ang pinagbumulan ng kanyang pagtataas ng kanyang BP, Panginoon. Patuloy nga po, Diyos, ikaw nga po magbigay ng kaalaman sa doktor na ito, Panginoon, upang matukoy na kung ano talagang pinagmumulan ng pagtataas ng kanyang BP in Jesus' name. Patuloy nga po, Diyos, ng totally healing ay maranasan po ni Mami Jean sa araw na ito sa kanyang pagpapacheck up in Jesus' name. Alam namin, Lord, na ikay gagawa ng himala sa kanyang buhay. Alam namin na tutugunin mo po ang kanyang samot dalangin sa iyo at alam namin, Lord God, hinawasak namin anuman ang gawa at plano ng kaaway sa kanyang buhay. Patuloy nga po, Diyos, ito'y pinapakawalan na namin in Jesus' name. Alam namin, Lord God, na matatanggap ni Mami Jean ang tunay na kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, sa buhay po ni Sister Jean Peralta na ginamit mo, O Diyos, sa umagang ito upang maghayag ng iyong banal at buhay na salita. Patuloy niya po, O Diyos, ano man po ang kanyang diniklara, ano man ang kanyang binitaw mga salita na nagmumula sa iyo, nawa ito, Panginoon, ay may sa puso, may sa buhay ng bawat isa. At maging gabay namin sa aming paglilingkod sa iyo. Itaas mo po ang aming antas ng pananampalataya sa iyo na patuloy nga po, O Diyos, na hindi kami matalo ng kaaway, Panginoon, at patuloy nga po ang maalam namin, ikaw ang sasama sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang aming gabay sa paang araw-araw na buhay na ito. At alam namin, Lord God, ang pagpapala ay pagkaloob po sa buhay ni Sister Jean, pagpalain mo po ang JIL Bitungol na patuloy nga po, O Diyos, na kanyang pinamumunuan. Pagpalain mo ang kanyang mga workers, leaders, and members, Panginoon, at maging ang kanyang sambahayan. Pagpalain mo, ingatan mo po ang kanyang asawa, ang kanyang dalawang anak, Panginoon. Lord, alam namin, ikaw ang Diyos ang mga Panginoon sa lahat. Ikaw makakagawa ng lahat ng bagay, Panginoon. Ay yung pabor at pagpapala ay maranasan mo po ni Sister Jean na sa kanyang paglilingkod. Alam namin, ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng panalangin. Magpapala, Panginoon, ay magrumaragasa sa buhay ng kanilang pamilya. At maraming salamat din po sa lahat ng nakasama namin sa umagang ito. At bago nga po tayo tuluyang magtapos sa ating panalangin, may mga panalangin dito para sa ating mga kapatid na dinudulog nila, Panginoon, sa buhay po ni Sister Esther Martin Valenzuela, ang kanyang samot dalangin para sa benefits ng kanyang asawa, Panginoon, na alam namin, Lord God, na ito inaayos mo. Alam namin ang katugunan, ipagkaloob mo sa kanyang buhay. Lord, sa muling pagbalik niya sa SS, Panginoon, binigyan siya ng araw na 30 at 45 days, Panginoon, nawa ang binigay na panahon na ito. At sa pagbalik niya, may saayos na po at maibigay na po ng SS ang kanyang kailangan mga benepisyo ng kanyang asawa upang ito'y magamit nila, Panginoon. Lord, nawang pagtugon ng SS Tarlac ay mabilis, Panginoon. Ikaw nga po mag-ayos ng mga lahat ng papel, lahat ng aayusin, lahat ng kakausapin, Panginoon. Ikaw nga pong kumilos at ang katagumpayan, Lord. Alam namin na ipagkakaloob kay Sister Esther at lahat ng bagay, Lord God, ay pagkakaloob. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang katugunan ng kanyang panalangin ay mararanasan na niya at matatanggap na niya in Jesus' name. Maging sa buhay po ni
Brother Serge Avendaño, Panginoon. Panalangin niya para sa trabaho ni Jana Avendaño na maging work from home. Lord, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw kung anong nakakabuti sa buhay po ni Jana. Ikaw nga po magbigay ng work from home, Panginoon. At Lord, ang pabor ng Diyos over ng tao ay mararanasan niya in Jesus' name. Alam namin, Lord, na ito'y pagkakaloob mo. Ano ang kanyang pananampalataya sa iyo. Alam namin na ito'y tutugunin po sa buhay po ni Sister Jana Avendaño. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng nakasama namin sa umagang ito. Alam namin, po, Lord, ikaw nakakaalam ng buhay ng bawat isa. Ikaw nga po nakakabatid ng pangangailangan ng bawat isa. Ikaw magsusupply, magpro-provide nito, Panginoon. Lahat ng panalangin nila ay tutugunin mo. Lahat ng kahilingin nila ay tutugunin mo po in Jesus' name. Alam namin, Lord, ikaw ang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at ang lupa. At lupa, ikaw nakakabatid ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Pagpatuloy nga po, Diyos, alam namin, Lord, walang imposible sa iyo. Sa umagang ito, pinagtagumpay mo na ang lahat, pinagtagumpay mo na ang aming mga panalangin, at alam namin, Lord, lahat ng bagay ay sa iyo lamang, Panginoon. Marapat po namin naibalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan lamang ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless po.